So ano ba ang gagawin mo kapag wala kang mahanap na kliyente? Ano bang problema? May mali ba sa akin? May mali ba akong ginagawa? Ano ba ang kailangan kong gawin? So ito ang gagawin mo dito sa lesson na to, mapag-aaralan mo if ano ba ang gagawin mo step by step. If wala ka talagang mahanap na client, take note, after 3 weeks ang paghahanap. Hindi yung after 1 day or 2 days wala kang mahanap, pagre-reklamo ka na. Hindi ganon. After 2 to 3 weeks, kapag wala ka talagang mahanap, ito na ang gagawin mo. Take note ulit, dito sa 2 to 3 weeks, dapat halos araw-araw ka rin naghahanap. Hindi yung once ka lang naghanap sa 2 weeks or 3 weeks na yon, give up ka na. Hindi. So dito naman, ang gagawin mo dito, kapag wala kang mahanap, kapag halos araw-araw ka na naghahanap, and after 2 to 3 weeks, kung wala ka pa rin talagang mahanap na kliyente, ito yung checklist na gagawin mo. So, unang checklist natin is email template. I-check mo yung email template mo if nandun ba sa criteria na binigay namin mga sample sa'yo. So, if yun ba yung maganda. So, if maganda pa talaga, if hindi talaga effective, ibahin mo. Example, gawin natin siyang permissionless apprentice or indirect selling. Mag-iba-iba ka ng strategy. Ngayon, kung ginamit mo na lahat ng strategy, wala pa rin talaga, ang second na ibahin mo at yung most important na ibahin mo is yung portfolio mo. Baka naman yung portfolio mo, akala mo maganda sa paningin mo pero wala naman talagang kwenta yung design at yung mga laman ng mga nandun. Siguro, nakita nila na kinopya mo sa iba talaga. Example sa akin, binigay ko yung portfolio ko sa mga estudyante ko. Maraming kumopya dahil kinopya nila na wala pa sila ng clients dahil nakita nila na hindi sila creative dahil nangunguha lang sila ng mga ideas doon sa kilalang portfolio na yon. At yung portfolio na yun is yung sa akin. So maganda is be creative at yung sayo lang talaga at tuloy ko mo ng idea pero do it with a twist. So ngayon kapag yung portfolio mo is pangit talaga, isunod mo ipacheck sa mga kapwa nating students or dun sa GC nyo or dun sa group. Kapag nakriteria nila na maganda yung website mo talaga, ang next na problem mo is yung third na checklist natin. Pero sabihin natin hindi talaga maganda, ang gagawin mo is maghahanap ka ng mga sample dun sa Upwork ng mga website, like sabihin natin nag-video editing ka, i-type mo sa i-type mo sa Upwork na video editing. Kapag tinype mo na yung video editing doon sa Upwork at titignan mo yung mga freelancer na top doon, is titignan mo muna yung website nila, titignan mo yung mga sample na ginawa nilang website na portfolio at kukuha ka ng idea sa mga yon. So ngayon ay yung way para mag-upgrade ka ng portfolio mo. So, atong pangatlong checklist na to, if okay na yung portfolio mo at yung email template mo, ang pangatlong way naman na checklist is lumabas ka na. Ang pangatlong checklist na kailangan mo tignan is yung Google Drive mo. Dapat ng Google Drive mo is organized at nandun yung gusto ng client. Kung wala doon, kailangan mong i-update. Ngayon, after mo ayusin Google Drive mo, baka naman ang problema is yung environment ng client mo. So, unang itatry mo, syempre, is yung sa job site. If hindi talaga nag-work sa'yo yun, ang next mo naman gawin is yung direct client. Maghanap pa naman sa social media, sa mga groups, at etc. para maghanap ng direct client. Ngayon, if wala ka talaga mahanap, baka ang problema na nandito is yung sarili mo ng services. Baka yung services mo is hindi in demand. So, magbabago ka na ng mga services. Basta yung services na mga sinabi ko sa'yo sa mga nakaraang lesson, yung mga top services, yun na lang muna ang piliin nyo. So, ayun yung mga ways kapag wala ka pang mahanap na client para alam mo kung ano yung mali mo. At I'm very, very confident kapag na okay lahat ng mga checklist mo at nagawa mo na at high quality naman lahat na napapakita mo yung client, I can guarantee you that you can make 7 digits in a year kapag okay lahat na nagawa mo. So, see you on the next lesson.